Amen. Palapakan muna natin uli ang Panginoon. Praise the Lord. Sabi mo yun sa katabi mo, praise the Lord, kamo sa katabi mo. Lord to God. Sino pa ang nakakaalala ng nakarang buhay niya? Amen? Hindi pa natin nakakalimutan yung lumang buhay natin? Amen. Naalala ba natin yung mga magandang eksena sa buhay natin, mga kapatid? Amen? Na yung kung nag-iisa ka ay naguguni-gunit mo. Amen? Pero huwag po tayong hahantong sa pagka-homesick, mga kapatid. Iniisip lang natin yon, ngunit nagpapasalamat tayo sa Diyos. Amen? Naalala po natin yung nung tayo po ay mas bata pa. Amen? Marami tayong nilalaro. Masaya tayo, parang wala tayong pakialam sa mundong ito. Amen? Sino po ang nakaalala ng mga magandang bagay na ginawa ng kanyang nanay at tatay? Amen? Sino po yung may asawa na dito o girlfriend o boyfriend? Amen? Naalala niyo ba yung ginawa ng asawa ninyo? Something very special in your life? Na sinabi mo hindi ko ito makakalimutan sa kanya. Amen? Tuwing maalala ko yung bagay na ito, naalala ko siya. Amen? Nasabi na ba natin yung mga kapatid? Maalala mo pa kaya? Amen? Wala po tayo sa episode na maalala, mga kapatid, ngunit ito yung time na kung saan ay nais ng Panginoon na alalahanin natin, balik-balikan natin, mga kapatid, yung mga magandang eksena sa buhay natin, the precious moment of our life. Amen? The memorable moments of my life. Amen? Naisip ba natin yung mga kapatid? Napakaganda, mga kapatid, na tanawin natin yung mga magandang alaala ng buhay natin. Amen? Na kung saan ay nagsasaya tayo, napupurian natin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Isipin po natin yung magkasama tayo ng mga buong pamilya, masaya tayo, halakhakan, kasiyahan, nandoon yung makikita mo yung tunay na pag-ibig. Amen? And then sa mga magsing-irog naman, amen? Nung sila pa ay nagliligawan, amen? Makikita yung bawat isa na napaka-gentleman ang bawat isa, amen? Napaka-sweet ng bawat isa, very entertaining yung bawat isa, amen? Napakahalaga ng bawat isa, pinapahalagaan ang bawat isa. Minsan ba sa buhay natin, mga kapatid, hindi ba natin ito naisip? Amen? Mga kapatid, napakaganda pong balik-balikan yung mga magandang alaala. Bakit? Yan po yung mag-i-intune ng puso natin, mga kapatid. Amen? Huwag mo nang pakialaman yung mga manghang o masasagwa o bad na memories natin, mga kapatid. Isipin mo na lang yung mga maganda lagi. Amen? Kung gusto mo maging maganda yung araw mo, isipin mo. Punuin mo ng mga magandang bagay yung puso mo. Sapagkat ang Panginoon ay may akda ng bawat magagandang bagay sa buhay natin. Amen? Kung minsan nakikita natin pangit, pero pag tinayoan mo yan, napakaganda pala. Amen? Sapagkat sabi ng Lord, all things work together for good. Amen? For good yun, mga kapatid. Amen? So, sa mag-asawa, naalala ba natin yung first na tayo ay nagtagpo? So sweet naman. Di ba? Napakalambing naman. Amen? Yung mga eksenang parang honeymoon period lagi. Amen? Naisip ba natin yun, mga kapatid? This will lead us to inspiration and encouragement, mga kapatid, sa buhay natin. Amen? Naisip ba natin ang Panginoon sa buhay natin? Na si Lord, hindi siya nagsawa. Amen? Ni kailanman ay hindi siya nagkulang sa buhay natin. Naisip ba natin? Sa araw na ito, mga kapatid, mayroon pong ituturo ang Lord sa buhay natin na kung saan, I believe, ay hindi nyo makakalimutan sa buhay ninyo.
Sabi mo sa katabi mo, maganda ka. Tapos ito ngayon, mga kapatid. Sabi ng Philippians chapter 1, verse 3, ay basahin po natin. Napakaganda ito, mga kapatid, at I believe handa na ang bawat puso natin. Sa ating awitan pa lamang ay in-intune na ng Lord. Amen? So let us read the verse, the Word of God. I thank my God in all my remembrance of you. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala kita. Lord, we pray. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo na may kababaan ng loob at pagpapasakop. Batid niyo, Panginoon, yung mga pinagdaanan namin sa buhay. Batid niyo, Panginoon, na hanggang sa ngayon, Panginoon, kuminsan nagpaplas sa aming isipan, Panginoon. Yung mga kabanata ng buhay namin, Panginoon, na nakakasakit, nakakalungkot. Pero Lord, pinalitan mo, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, na magaganda sapagkat ang mga bagay na yun, Panginoon, sadya mo, Panginoon, na inalaw sa buhay namin upang matuklasan namin, Panginoon, ang totoong buhay, ang totoong kaligayahan, ang totoong kaganapan ng buhay na nais mo, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, sa pamamagitan ng buhay namin. Salamat po, Diyos, dahil sa oras na ito, Panginoon, patuloy namin binubuksan ang aming mga puso. Mangyari po, O God, na kayo po ang mangusap sa amin. Kayo ang magtanim ng mga magandang bagay, Panginoon, O God. Sa bawat maririnig namin salita mo, Panginoon, ay mamutawi, Panginoon, sa aming labi. Tunay nga, Panginoon, ito, O God, ay magrema sa aming puso. Matanim ito, Panginoon. At siya po, Panginoon, ang magkukomfort sa amin. Ang siya, Panginoon, O God, na magbibigay, Panginoon, ng kasiglahan, kagalakan, kapayapaan sa buhay namin. Panginoon, nais mo, Panginoon, na kami magpasalamat sa iyo. Tuwing maalala namin, Panginoon, ang mga bagay-bagay, O God, lalo-lalo yung ginawa mo. Sapagkat, Lord, lahat ng bagay, Panginoon, may kinalaman ka sa buhay namin. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming asawa. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming mga magulang. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming mga kapatid. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming mga anak. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa aming mga kaibigan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, O God, sa aming mga kapatiran na riyariyan lagi, Panginoon, na nagbibigay ng kalakasan sa buhay namin, Panginoon, na patuloy mong ginagamit ang kanilang mga buhay, Panginoon, upang kami sumigla, lumakas, Panginoon, at makapagpatuloy, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo ang bawat sa parang akayin kami, Panginoon. Papunta lagi sa iyo, Panginoon, upang makapagpatuloy kami, Panginoon, sa lakbaying inihain mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, salamat, Panginoon. Have your way. Kayo po, God, na manaig. Gamitin mo lang, Panginoon, yung balingkod upang dumaloy ang nais mo sa oras na ito, Panginoon. Ayaw mo, Panginoon, ang aking mga kapatid, Panginoon, ay bukas ang kanilang mga puso at isipan upang tanggapin, Panginoon, ang tunay mong mensahe na ikaw, Panginoon, na mangungusap sa bawat isa sa amin. Lord, sa oras na ito, nagpapakumbaba kami. Humihingi kami ng tawad, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, patid mo, Panginoon, kung ano ang laman ng puso namin, kung paano kami nagkasala, nagkamali, nagkulang sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, Lord, sinasabit namin ang aming sarili, Panginoon, sinusuko namin, O God. Humihingi kami ng tawad, paglilinis, Panginoon, O God, upang, Lord, maging kayaya kami, Panginoon, na maging taniman ng iyong salita, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Diyos, naniniwala kayo, Panginoon, pinatawad mo kami, at ang aming mga buhay, Panginoon, hinanda mo na upang kausapin kami. Para ituwid kami kung mayroong pagtutuwid na kailangan, Panginoon. Para kami turuan mo, Panginoon. Para puspusin mo ng salita mo upang maging pamantayan namin sa aming paglakad, Panginoon, sa mundong ito. Salamat po, Diyos. Sa iyo lamang papuri, pagsamba, pagdakila. In Jesus' name. Amen. Magsiupo tayo, mga kapatid. Glory to God. Amen. I thank my God upon every remembrance of you. Amen? Nagpapasalamat tayo sa Diyos tuwing maalala natin. Sino yon? Maalaala mo kaya? Amen? Sino yung naalala mo? Sino yung nakikita mo? Sino yung namimit mo sa buhay mo? Nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Marahil ay mayroon kang nakaka-enkwentro noong elementary ka pa lamang. Ngayon, naalala mo siya. Ano ang nais na sabihin ng Panginoon sa buhay mo? Nandun pa yung hatred, yung hinanakit, yung galit, yung puot sa ating puso. Bilang Kristiyano, mga kapatid, nais ang Panginoon na mapagpasalamat tayo. Amen?
sadyang inalaw ng Lord sa buhay natin. Yung mga pangyayari na yon sa buhay natin. Sabihin na natin, pangit noon, pero ngayon, na-appreciate natin maganda pala, Lord. Bakit? Yun po yung way ng Lord sa atin. Yun ang tulay ng Lord sa atin upang humantong tayo sa buhay ngayon. Amen? Naniniwala kayo doon, mga kapatid? Amen? Kaya nga all things work together for good, mga kapatid. To those who love Him, to those who have been called according to His purpose. Amen? Maraming bagay sa buhay natin, mga kapatid, pero mag-focus tayo sa mga bagay na magaganda sa buhay natin, hindi yung mga pangit na akala natin. Amen? Pag pangit, mga kapatid, tingnan yung buhay mo. Pagbangon mo lang umaga, iniisip mo yung mga pangit na nangyari sa buhay mo, nagiging pangit yung mukha mo. Amen? Totoo hindi. Amen? Sira ang araw mo, di ba? Pero pag iniisip mo yung mga gandang, ganda naman ang aking asawa. Sweet naman niya, di ba? Ganito yung mga gustong sabihin ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Huwag tayong makakalimot sa mga bagay na magaganda dahil ito po yung nais niya na mapuno yung ating heart everyday ng mga magandang bagay. Amen? Alalahanin natin, mga kapatid, siya ay author ng magagandang bagay. Amen? Sabi ng James 1:17, every good and perfect gift comes from Him. Amen? Galing sa Kanya, mga kapatid. Kaya no way na ikaw ay mag-iisip ng mga, yung bang iisipin mo isang bagay na ikakalungkot mo or marahil ay mawawala ka sa sarili mo. Amen? Iisipin mo yung mga bagay na manghihina ka. Bakit hindi mo i-divert? Mag-change channel ka kaagad. Amen? Change channel ka. Kung nanonood ka ng channel 2, nakita mo siya, change mo, change. Channel 7. Kapamilya ba yun? Kapuso. Amen? Nasa atin na yun, mga kapatid. Bilang Kristiyano, nais ng Panginoon na mag-change channel tayo kaagad kung tayo po'y nakakaisip ng hindi maganda. Amen? Huwag po natin kakalimutan yung mga magandang bagay na ipinaranas ng Lord sa buhay natin. Amen? Kung maisip mo si Mr. ganito o Miss ganito, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Iba na ang katayuan natin bilang Kristiyano. Amen? Hindi na naiiwan yung puot, yung galit sa ating buhay. Amen? Nais ang Panginoon sa bawat isa sa atin bilang Kristiyano, anak ng Diyos, ay marunong magpatawad. Amen? Magampanan mo yung part mo na ikaw ay nagpatawad sa Kanya. Amen? Well, kung hindi ka pinatawad, hayaan mo lang. Ang importante doon, nagpatawad ka. Amen? Para sa ganun, maalala mo siya, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? At masisiyasat mo sa iyong sarili, kung totoong nagpatawad ka sa Kanya, tuwing maalala mo siya, umamit mo siya, hindi ka na nagre-react. Amen? Kundi nagre-response ka na sa Lord. Kaya nga sabi ng Philippians 1:3, I thank my God upon every remembrance of you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maalala. Amen? Truly, nagpapasalamat tayo sa Diyos tuwing maalala natin, sino yon? Sino yon? Nagpapasalamat tayo, mga kapatid. Sino yon? Lahat na maisip mo, mga kapatid, nagpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Sino man yon, mga kapatid? Naalala mo yung amo mong terror? Nagpapasalamat ka sa Diyos. Naalala mo yung professor mong napaka-terror, na kahit perpikin mo yung isa, may palakul pa rin ang binibigay yung grade mo. Amen? Nagpapasalamat ka rin sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay, mga kapatid, nais ng Lord na mapagpasalamat tayo. Pag nawala yung pasasalamat, mga kapatid, dito tayo papasok na kabiguan, kalungkutan, mag-iisip ka ng kung ano-anong klaseng mga pwedeng manghina yung katawan mo. Amen? Kaya nga, sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ay bigyan po natin ang title ito ng Spiritual Amnesia. Amen? Baka nakalimot na tayo eh. Amen? Praise the Lord. Spiritual amnesia or Alzheimer, mas malalim sa ano po? Ito po yung forgetfulness kung tawagin. Amen? Or spiritual na pagkalimot. Amen? Tanungin mo yung katabi mo kung nakakalimot siya. Amen?
para hindi ka makalimot, sabi ni Lord, I thank my God upon every remembrance of you. Iniisip natin yung mga maganda, mga kapatid. Isinasantabi na natin yung mga pangit sa akala natin pangit, mga kapatid. Pero sa Panginoon, wala pong pangit. Kaya nga, all things work together for good. Lahat ng bagay ay pinagkalakip-lakip ng Panginoon dahil meron siyang magandang layunin sa buhay natin. Amen? Sa umpisa marahil ay tingin mo pangit. Pero pag tinayon mo yan for the glory of God, makikita mo, mga kapatid, may purpose pala si Lord na maganda. Amen? Yun po. Huwag po natin kakalimutan yung mga magandang bagay sa buhay natin, mga kapatid. Ito po yung lagi nating sariwain sa buhay natin. The time we first met our spouse, yung unang pagtatagpo natin sa ating kabiyak, pangit ba yon? O magaganda? Amen? Bakit hindi mo sariwain yon sa iyong buhay? Bakit hindi yung isipin mo? Bakit ka nag-iisip ng kung ano-ano sa Kanya? Yun po yung nais ng Lord na mangyari sa buhay natin. Amen? Kung may problema kang may pagsubok ka, bakit hindi mo na isipin si Lord? Amen? Ba't hindi mo isipin yung provision ng Lord sa buhay mo? Yung deliverance na ginawa niya sa buhay natin, mga kapatid? Amen? Tingnan niyo yung mga Israelitas, mga kapatid. Ano pong nangyari sa kanila? Sila po ay niligtas ng Panginoon mula sa kamay ng mga Ehipto. Amen? Mga Egyptian. For 40 years, mga kapatid, pre-plan po yung nangyari. They live like more than 5-star hotel, mga kapatid, ang kanilang buhay. Bakit? Paggising lang, nandiyan na yung mga pagkain eh. Nandiyan, nakaahin na. Wala silang ka-effort. Amen? Wala silang ka-effort. Pero, ganun pa man, walang kakuntintuhan ng mga tao. Nag-iisip pa rin sila ng mali. Kasi, masyado nilang kinonsider ang kanilang buhay. Kaya tuloy, wala silang kakuntintuhan. Amen? Di ba sa ating buhay, mga kapatid, pag kinonsider mo na yung buhay mo, sarili mo, tinitingnan mo lagi, ito yung nasa iyo ngayon, gusto mo mas malaki pa doon. Amen? Mas malaki pa. Walang kakuntentuhan yan. Amen? Sumisyuldo na ng ganito, nagka-overtime ng 50 hours, gusto niya, madoble pa. Lagi. Amen? Walang kakuntentuhan ng buhay. Pero isipin po natin, mga kapatid, sapagkat nung naganap ang pagkalimot ng mga Israelitas, mga kapatid, sa Diyos, ang ginawa ng Diyos sa buhay nila, dito po sila bumagsak. Amen? Dito sila napahamak. Kaya nga, mga kapatid, pag ikaw ay nakalimot sa mga magandang ala-ala, magagandang ginawa ng Diyos, ginawa ng iyong asawa, ginawa ng iyong mga magulang sa buhay mo, babagsak ka. Amen? Mapapahamak ka. Ganito yung proseso ng buhay, mga kapatid. Nais ng Panginoon sa buhay natin, huwag po tayong makakalimot. Amen? Kaya tanongin mo ang katabid mo, huwag kang makakalimot. Huwag tayo makakalimot sa mga magandang alaala, mga kapatid. Amen? Kung minsan nakatingin tayo sa isang tao, pag nagkamali siya, masyadong napakalaki nung mali na yon sa buhay natin. Yung kasabihan nga na 99% siyang gumawa ng mabuti, 1% na yung nakita mong hindi maganda. Masyado ka na nag-focus doon sa 1%. Amen? Kaya nga, mga kapatid, yun po yung magiging sanhi ng pagbagsak natin. Amen? Masisira yung relasyon. Kaya sa ating pag-aaral, mga kapatid, maging attentive po tayo dahil ito po yung pinakasanhi ng maraming problema. Pinakasanhi ng maraming broken relationship. Amen? Dahil sila po ay nakakalimot. Amen? Bakit tayo nagko-complain sa buhay? Sapagkat nakalimutan natin ang isang bagay. Dahil nakakalimot tayo. Amen? Why we complain? Because we forget. We forget something good from that man, from that woman, from God,
from our parents, nakakalimot tayo mga kapatid. Kung pupunuin natin ng magandang alaala ang buhay natin, ni kailanman hindi papasok ang negatibong bagay sa buhay natin. Amen? Bakit tayo nakapokus doon sa very minor na bagay, yun na lang yung pinagdiinan mo ng pansin sa buhay natin. Sa napakaraming magandang alaala, yung pa yung napakaliit na bagay, doon ka pa nag-focus. Amen? Nagiging sanhi tuloy ng pag-aaway, hindi pagkakaunawaan. Di po ba? Di ba nangyayari ito mga kapatid sa buhay natin? Nais ang Panginoon sa buhay natin na yung mga magandang bagay, sabihin na natin sa Diyos, ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Marahil napakarami natin pwedeng sabihin. Ano po? At sa dami na yan ay kuminsan hindi tayo makapagsabi. Amen? Bakit hindi na natin isipin mga kapatid? Noong nangailangan ka ng bagong umaga, ginising ka ng Panginoon. Diba? Bakit hindi mo na isipin yun mga kapatid? Sa bawat umaga, ginigising ka ng Panginoon, binibigyan ka ng bagong buhay. Bagong umaga. Mga kapatid, paano na kaya kung wala na ang Diyos nagigising sa iyo sa umaga? Amen? Hindi, wala na yung buhay. Diba? Isipin po natin mga kapatid. Ito po yung nagiging sanhi ng napakaraming problema sa buhay sapagkat nakakalimot tayo. Amen? Nakakalimot tayo sa mga bagay-bagay na maganda na ginawa ng Diyos, ginawa ng asawa mo, nakapokus ka na lamang sa mga pangit na nakikita mo. Actually, hindi naman pangit yun. Amen? Kung pagbabasihan natin ang Biblia, pag nakita mo isang bagay, pangit man yan o maganda yan, may layunin sa buhay mo. Ikaw yung dinidil ng Lord. Amen? Kaya nga tinatanong natin kagad kay Lord, Lord, ano po yung nais mong ituro sa akin o idisiplina sa akin? Amen? Actually, mga kapatid, yesterday afternoon, hindi ko alam, bigla na lang na hindi ako makalakad. Umalis nga ako doon sa kumpanya, gumaganon ako eh. Pero nakita ko, na-sprain pala ako doon sa ankle ko. Namaga siya. Hanggang sa pag-uwi ko dito, bukas ko ng pintuan, umakyat nga ako dyan eh. Kulang na lang na gagapag na lang ako eh. And then, kagabi, ay ganun din po. Halos hindi ako makahagdan doon sa hagdanan. At paghagdan ko, gumaganon ako, isa-isa. At isa lang ang mensahe ng Panginoon sa buhay ko. Sapagkat may gawain, gagamitin ka niya. So may paghahadlang ang sa buhay natin. Kailangan mong tayuan, kailangan mong paglabanan sapagkat minsan pa sa buhay natin, ni kailanman ay hindi magiging mananalo ang kalaban sa buhay natin. Amen? Wala siyang way para manalo sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Sapagkat alam ng kalaban na mayroon pong magaganap na malaking mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Amen? Alam niyo mga kapatid, lahat ng itong sa buhay natin na nangyayari, maging ito man ay pisikal o espiritual, ay dahil sa mga nagaganap sa buhay natin. Amen? Sabihin na natin, bakit nangihina yung katawan mo? Bakit kumisa nakakaramdam ka ng sakit? Sapagkat, dalawa yan, mga kapatid. Pwede yung ini-intake mo na pagkain, nasa pagkain, o nasa yung mga habitual na bagay na ginagawa mo. Amen? Dalawa lang yan ang pagmumulan. Kung bakit nangihina yung katawan mo, nagkakasakit ka, dalawang bagay lagi ang iisipin natin. Ano ba yung nakain ko? Ano ba yung habitual ko? Amen? Doon po mga kapatid, minsan yung mga habitual na yan, hindi ka agad-agad magkakaroon ng manifestation yung negative effect. Marahil ay tatagal yan kasi
marahil ay kabataan mo pa, malakas pa yung resistensya mo. Pero pagtanda mo, pagdating mo na ng 40 and above, or those 40 and above, yon, 40 and above, makikita mo na yung epekto ng mga habitual mong ginagawa na mali pala. Amen? Lalabas na yan. Pagkain, mga kapatid. Kuminsan, bakit tumataas yung uric acid mo? Amen? Aminado ako, nung mas bata pa ako, hanggang noong college ako, ay masyado akong palakain ng mga laman loob. Amen? Sitaw. Amen? Yung munggo ay pinapapak ko yan. Kuminsan, isang kaldero, pinapapak ko. Grabe ano po. So, yung mga bagay na yon, hindi agad-agad nag-take effect sa buhay ko. Noong dumating na yung, aminin natin, tumanda na rin tayo. Diba? Yon, magkakaroon na ng manifestation yung mga ginawa mo sa buhay. Amen? Kaya nga, kung sa pagkain nagmula yung sakit, mga kapatid, sa pagkain din magmumula ang gagamitin ng Panginoon na kagalingan sa buhay. Amen? Before yesterday, sabi ko bakit hindi ko masugpo ang pagtaas ng uric acid ko. Umiiwas naman ako sa mga bawal. Masyado akong kinokontrol ko na yung mga pagkain ko. Bakit? Sabi ng Lord sa akin, preventive yung ginagawa mo. Correct yan, tama. Pero yung pangontra, ginagawa mo ba? Ayun. Binigyan ako ng wisdom ng Lord na kung sa pagkain nagmula, pagkain din ang gagamitin ng Lord para puksain ang uric acid. Amen? Kaya alam ng kalaban yun, kaya tuloy siguro ginawa niyang papilay-pilay ako. Amen? Otherwise, hindi magiging magandang testimony sa buhay ko na ngayon ay papilay-pilay pa ako. Amen? Kagabi po mga kapatid, hindi ko talaga maihakbang yung kaliwa ko. Lang na lang napabuhat ako kay Ate Apple at si Kuya Raymond kagabi. Habang pinagmamasdan, at saka si Ate Jonah pa, pinagmamasdan nila akong pababa ng hagdanan. Sabi ko, mauna na kayo, masyado ako mabagal eh. Pero glory to God mga kapatid. So, binigyan tayo ng wisdom ng Lord. Pagkain din. Ano ba yung mga pagkain na pwedeng pangontra doon? Panlaban doon sa uric acid. So, binigyan ako ng apple cider. Amen? Yung puro. Ihahalo sa tubig. 1 cup, 1 tablespoon. Regular yun na drink mo. Amen? And nandun yung banana. Amen? And then green apple. So ito po yung mga kinakain ko ngayon na pangontra. Wala akong tinitik na gamot dahil hindi tumatalab ang gamot sa akin. Kaya nga, ito yung wisdom ng Lord sa buhay ko na ito yung pangontra. Amen? Umiwas tayo. Yes, umiwas. Preventive yun mga kapatid. Pero kailangan din mayroon tayong pang-offense. Amen? Kagaya ng sinasabi ng Lord sa Ephesians 6 verses 10 to 18, mayroon pong 5 pandepensa natin, pero mayroon po tayong isang pang-opensa, yung Word of God. Amen? Likewise, mga kapatid, kailangan din natin ang pamuksa sa buhay natin. Amen? Kung saan nagmula, i-analyze mo kung saan nagmumula. Bakit ka nakakaramdam na ganon? Marahil ay siyasatin mo, i-evaluate mo yung mga kinakain mo. Amen? Ano ba yung mga kinakain mo? Ano ba yung mga habitual mo? Tingnan mo, mga kapatid. Amen? Kuminsan, bakit lumalabo ang mata ko? Mga kapatid, marahil ay baka kagagaling mo lang ng araw, naghihilamos ka, marahil ay kagigising mo lang, naliligo ka. Tignan natin yung mga habitual, mga kapatid, na ginagawa natin. Amen? Kuminsan, mga kapatid, i-consider natin itong mga bagay na ito. Amen? Dahil ito yung part ng ating spiritual life, mga kapatid. Amen? Alalahanin natin, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Amen? Sabi ng 1 Corinthians 6:19, for our body is a temple of the Holy Spirit. Pangalagaan natin. Amen? Paano tayo magagamit ng Panginoon kung ating katawan ay weak? Amen? Sabi ng Lord sa Matthew 26 verse 41, for the Spirit is willing, but the body is weak. Amen? Willing lagi yung Espiritu ng Diyos na gamitin ka, pero yung katawan mo, hindi naman kaya. Paano kaya? Amen? So, glory to God mga kapatid sa bagay na ito. Maging mga kapatid, yung ating mga
Attitudes. Saan ba nanggagaling yan, mga kapatid? Saan ba nanggagaling? Paano ba tayo talaga namulat o nagkaroon ng ganitong mga attitude sa buhay? Ito yung mga naririnig natin, ito yung mga nakikita natin sa paligid man o naman yan, mga kapatid, na nilalagay natin sa ating puso. Amen? Yun po yung magiging attitude mo. Ito po yung magiging outcome ng buhay mo. Amen? Ngayon, saan nagsimula? Kagaya na sinabi ko, pagkain nagsimula yung sakit, pagkain din yung pangontra sa sakit. Amen? Ganito yung naging attitude mo dahil sa mga naririnig mo, which is, as per evaluation, pangit yung kanyang attitude. Meron kang mga attitude problems. Amen? So, paano mo masosolve yung mga problema na yon sa attitude mo? Masosolve mo rin yan sa magitan ng magandang makikita mo at magandang maririnig mo. Amen? Bakit ka nagkaroon ng bad attitude or attitude problem? Sapagkat marahil yung noon, nung bata ka pa, o kinalakihan mo, kinagawian mo, ito yung mga naririnig mo. Amen? Ito yung mga nakikita mo, ito yung feeding sa'yo, ito yung naiintik mo sa buhay mo. Amen? So, ano ang gagawin natin ngayon kung sa paligid o sa nakikita at naririnig ng ating tainga at mata, nagmumula ang ating mga ugali? Di, sa mga bagay din na makikita natin at maririnig natin, mga kapatid. Amen? Ito po, mga kapatid, yung katayuan natin bilang Kristiyano. Nababaguin tayo ng Panginoon sa magitan ng pakikinig na salita niya. Amen? Yun lang po, mga kapatid, ang solusyon. Paano tayo mababago sa ating buhay. Amen? Aminin natin, humarap tayo one time sa Diyos. Aminin natin, Lord, napansin ko o napansin ng mga iba, ganito pala yung attitude ko. Maging honest ka lang sa Lord. Amen? Magpaturo ka sa Panginoon. Wala nang ibang solusyon ang Panginoon na ihahain sa'yo. Dumalo ka ng mga gawain, magbasa ka ng salita ko. Yan. Tuturuan ka ng Panginoon para maituwid yung masamang ugali mo. Amen? Dito po tayo tuturuan, mga kapatid. Amen? Kung titignan po natin, sa buhay natin, marami tayong nalilimutan kung bakit nagrereklamo ka, kung bakit nagkakaroon ka ng doubt, kung bakit ikaw ay galit, kuminsan sapagkat nakakalimot ka sa totoo lang. Nakakalimutan mo yung mga gandang bagay sa tao na yan. Nag-focus ka na lang sa pangit sa tao na yon. Amen? Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Nakalimot ka sa mga gandang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kung minsan sinisisi, pag galit ka, nagre-reklamo ka, Lord, nasaan ka nung kailangan kita? Lord, kailangan ko ng ganito, bakit nasaan ka? Hindi mo pinubay. Nakapokus ka doon sa complaint mo. Amen? Sapagkat nakalimot ka. Yun po ang pinakatotoo, mga kapatid. Nakalimot tayo. Lahat ng ginagawa natin pagkukomplain ay dahil nakalimot ka sa mga gandang bagay. Amen? Siya sa atin natin, mga kapatid. Sumildo ka. Sumildo ka. Ano ba itong sweldo? Parang dadaan lang sa kamay ko ito. Kulang pa nga. Di ba? Nandun na yung reklamo. Dahil nakalimot ka. Nakalimot ka magpasalamat sa Diyos. Dahil provision niya yon. Hindi mo nakilala ang proseso ng Panginoon sa buhay natin. Na kung nagpapasalamat ka sa lahat ng bagay na ipinaparanas ng Lord sa buhay mo o binibigay niya, pinoprovide niya sa buhay mo. Pinapalago ng Panginoon. Nakakalimot tayo dito. Amen? Bakit nangingibabaw yung complaint sa buhay natin? Sapagkat nakakalimot tayo sa mga magandang bagay sa buhay natin. Sabihin na natin sa asawa natin, mayroon kang hindi nagustuhan sa asawa mo, nagrereklamo ka, galit ka na sa kanya, bakit? Wala nang ibang dahilan, kundi nakalimot ka sa mga gandang katangian ng asawa mo. Amen? Bakit hindi mo i-declare lagi, mahal kita, sweet? Talagang ikaw yung apple of my eyes. Amen? Ginagamit ka ng Panginoon para sumigla ako. Amen? Bakit hindi ka magsalita ng ganon? Alam niyo, mga kapatid, napaka-powerful po, mga kapatid, na nagde-declare tayo ng mga gandang bagay. Pag hindi ka nagde-declare, nagbibigay ka ng
Nabibigay ka ng door doon sa kalaban na mag-input sa iyo ng mga maling bagay. Amen? Kung mayroon kang hindi nagustuhan sa asawa mo, i-divert mo kagad, mag-change channel ka. Ay, asawa ko, gwapo yan. Ay, asawa ko, gustong-gusto ko yung kanyang ilong, kanyang mata. Amen? Kahit kalbuhin yan, pero sweet pa rin yan. Amen? I-divert natin lagi mga kapatid. Ito yung pinagmumula ng maraming problema at maraming napahamak na relasyon sapagkat nakakalimutan nila yung mga magandang katangian, magandang ginawa ng ating asawa, magandang ginawa ng Diyos sa buhay natin. One time mga kapatid, pag-isipan po natin, ano ba itong ginagawa ko? Ito ba ay fruitful ba itong ginagawa ko? Kung minsan pag-isip tayo mga kapatid. Amen? Nagtampo ka lang sa mali ng bagay. Kung sisiyasatin mo kung ano yung pinagtampuan niya, yan lang. Yan lang, magkakahiwalay tayo, yan lang. Yan lang, mawawala ka na. Gusto mo pumunta na doon, sa kabila. Yan lang. Ganon lang. Ipagpapalit mo sa napakalaki. Diba? Ba't hindi mo isipin yung pinagsamahan natin bilang magkakapatid? Amen? Isipin mo yung fellowshipping natin. Isipin mo yung nagpapanalanginan tayo, mga kapatid. Number 1 po yung pagpapanalanginan. Amen? Alam mo ba, pag nababatid ko, literally or spiritually, na mayroong nananalangin para sa akin. Nararamdaman ko yun. At nagpapasalamat ko sa Diyos. Salamat, Lord, may mga kapatid na nananalangin para sa akin. Bakit? Ay! Ako muntik na! Kasi may nanalangin para sa akin. Kaya nga, pumuntik na. Amen? Kaya muntik na. Kasi may nananalangin para sa iyo. Mayroong kapatid na nagmamahal. Sumusunod sa Diyos. Amen? Ito yung epekto mga kapatid. Ay naku, mabuti na lang. Nandito ako. Nalaglag yung baka. Amen? Hindi ako tinamaan. Hindi ka tinamaan dahil mayroong nanalangin para sa iyo. Alam niyo yung panalangin mga kapatid. Once na nanalangin ka, nandun yung covering. Amen? Si Lord, pinapadala niya yung payong kinakailangan para hindi ka maulanan. Padadala niya yun. Amen? Ito po yung bisa ng panalangin mga kapatid. Covering ang unang-unang layunin ng prayer sa buhay natin. Amen? Huwag nating kakaligtaan. Ipanalangin yung mga mahal natin sa buhay. Ipanalangin ang bawat isa mga kapatid. Amen? Kung ano yung ipapaisip ng Lord, ipanalangin mo. Bakit? Pag ipinaisip ng Lord, nangangailangan ng panalangin yun, marahil ay may parating na panganib sa Kanya. Amen? Mga kapatid, isipin po natin yung mga nagagawa natin, yung pakikisama ng bawat isa, yung fellowshipping ng bawat isa. Yung paano tayo nagkakasama sa isang gawain ng Panginoon. Ipagpapalit mo. Hindi mo na nagustuhan dahil marahil ay that time ay galing siya sa init. Parang sa akala mo lang na parang nakasimango siya, hindi ka napansin. Ayaw mo na sa kanya. Hindi na ako dadalo. Hindi ako pinasin ni... Di ba? Ganun na lamang ba? Hindi mga kapatid. Sabi ng Lord, i-divert mo yan, mag-change ka. Kung mayroon ka napansin na hindi maganda sa kanya, bakit hindi mo na isipin yung mga gandang bagay na napakaraming magaganda sa bawat anak ng Diyos? Amen? Maraming magaganda mga kapatid. Yung nga lang, natatalo tayo ng napakaliit. O bakit? Hindi ka na dumadalo? Matatawa ka mga kapatid pag sila po yung nadahilan. Amen? Ganun lang. Ganun lang. Magpapakamatay ka. Anong dahilan? Ganun lang. Ganun lang ang dahilan. Wawakasan mo na yung buhay mo. Ganun lang. Sabi mo sa katabi mo, no way. Mas higit si Lord sa buhay ko. Sabi mo sa katabi mo. Mas higit si Lord sa buhay ko. Amen?
We complain because we forget. Nagrereklamo tayo sapagkat nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo sa mga gandang bagay na ginawa ng tao sa atin, ginawa ng Diyos, ginawa ng asawa mo, ginawa ng mga magulang mo, ginawa ng mga kapatid mo. Nakalimot tayo sa mga ganda. Masyado tayo nakapokus sa yung mga minor na mali. Minor na hindi natin nagustuhan. Amen? Yun lang mga kapatid, ang pinakadahilan doon. So ano ang solusyon ngayon, mga kapatid? Ano ang solusyon? We complain because we forget. Anong solusyon? Then try to remember. Amen? Remember. Remember those good things sa buhay ng bawat isa. Kung sino yung concern. Sabihin na natin, napansin mo, natisod ka sa kanya, sabihin na natin, bakit? Hindi mo na lang isipin o i-remember. I-remember yung mga magandang bagay sa kanya. Amen? Parang yung sa Facebook, hindi ko ma-understand. Amen? Hindi ko ma-understand. I cannot also remember. Hindi ko ma-remember. Amen? I-remember mo. Amen? Isipin mo, alalahanin mo yung mga gandang bagay na ginagawa niya. Amen? Nagpupuyat yan, ni halos hindi matulog para lamang i-transport ka, tapos, yun lang. Hindi lang nakasipot sa tamang oras na sinabi mo sa kanya dahil nga marami kasi na-transport. Nagtampo ka na. Amen? Wag naman, mga kapatid. Tignan po natin, palawakin natin, kaya nga punuin natin na magandang alaala yung ating buhay. Amen? I-treasure natin yung mga gandang ginagawa ng bawat isa sa atin. Amen? Maging sa relasyon ng mag-asawa, mga kapatid, kung nakapokus ka na lamang sa mga weaknesses niya, walang paruroonan yan sa relasyon. Amen? Hahantong yan sa hiwalayan. Hahantong yan sa away lagi. Amen? Away na kung saan hindi lamang unan ang tapunan. Amen? Kung minsan mas, telepon na. Mabibigat na yon. Tapos, tablet pa. Tapos, yung isa, laptop. Yung isa, PC na. Pinsyong po. Kung minsan nangyayari ito, mga kapatid, bakit? Kasi masyado tayo nakatuon doon sa mga maliit na bagay na pangit na sinasabi natin. Amen? Kaya nga, Lord, mga kapatid, punuin natin ang ating buhay ng mga magandang alaala. Amen? Huwag makapanaig yung mga minor things na ayaw natin sa ating asawa or ayaw natin sa ating Christian life. Amen? Isipin po natin yung mga magandang bagay. Amen? Mayroon pa nga nung nangyari po mga kapatid yung ng mga Israelitas na sila po ay nasa Exodus, na-escape sila from slavery to the wilderness. Mayroon pong pinasabi si Lord kay Moses sa Exodus 16:32 and 33. Mayroon po siyang pinasabi, which is, ito rin po yung magiging applicable sa buhay ng tao, mga kapatid. Amen? Sabi ng Exodus 16 verses 32 and 33, nung nakakalimot yung mga Israelitas, mga kapatid, ito po yung pinasabi ng Lord kay Moses. And Moses said, this is what the Lord has commanded. Let an omer of it be kept throughout your generation, that they may see the bread with which I feed you in the wilderness, when I brought you out of the land of Egypt. And Moses said to Aaron, take a jar and put an omer of manna in it, and place it before the Lord, to be kept throughout your generation. Mga kapatid, ang gustong sabihin dito, maglagay ka ng isang bagay na alalahanin mo na magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ano yun? We are keeping our Bible in our house. Amen? Keeping the Bible in our heart. Ito po yung napakagandang ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen? Kung gaano siya katapat sa buhay natin, kung gaano siya kabuti sa buhay natin. Likewise, sa ating mag-asawa, mga kapatid, ano yung mga bagay na pwede mong ilagay sa wallet mo marahil, ilagay sa yung table na kung saan ay maalala mo ang asawa mo. Amen? Picture marahil. Amen?
Marahil maraming ipis, kailangan mo ng picture ng asawa mo. Amen? Hindi, mga kapatid. Nais ang Panginoon na magkaroon ka ng souvenir, kung tawagin. Amen? Souvenir, something na it will remind you doon sa mga magandang bagay. Amen? Oy, nanggaling kami sa ganito. Yeah, may picture na ngayon. Amen? Ngayon pa kaya sa henerasyon na ito. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Something to be remembered sa magitan ng souvenir na yon. Amen? Nagpapaalala, uy, nagkaroon kami ng outing. Ito yung magandang ginawa niya sa buhay. Amen? So, pag sinariwa mo yan, di ba kuminsan napapangiti ka? Kuminsan ay may problema ka, inisip mo lang yun. Oo nga. Meron kang hindi nagustuhan sa asawa mo, inisip mo na yung mga magandang alaala, wala na. Diba? Matatakpan yung weakness na yan. Amen? Kaya nga tayo, bilang Kristiyano, nais ng Panginoon na hindi na tayo magpupokus doon sa weakness ng bawat isa. Mag-focus na tayo doon sa strength and blessing ng bawat isa, mga kapatid. Amen? Kung paano siya, kung ano yung kalakasan na mayroon siya, mga kapatid, doon tayo mag-focus. Amen? Pag nag-focus ka sa kahinaan, na kahit sinong tao yan, mga kapatid, walang paruroonan ang relasyon. Walang paruroonan ang pakikitungo mo sa Kanya. Amen? Nais ng Panginoon na mag-focus tayo sa kalakasan mayroon siya. Amen? Yung mga magandang bagay. Amen? Sabi ng Romans, chapter 12, verses 10 to 21, kung babasahin natin yung mga kapatid, marami pong ituturo ang Lord sa buhay natin. Amen? Huwag po tayong makakalimot sa mga bagay na ito. Alalahanin natin na lahat ng mga gandang bagay ay nais ng Panginoon na matanim sa buhay natin. Yan po yung magiging laman ng ating buhay, mga kapatid. Hindi yung mga pangit. Amen? Love one another with brotherly affection. Amen? Nakakalimot ka na ba? Nasabi ng Lord, mahalin mo yung kapwa mo. Kapwa mo, kapatid mo sa Panginoon. Amen? Outdo one another in showing honor. Never flag and seal. Basahin natin sa Tagalog. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay pagbauna ng bawat isa o isa't isa sa ang iba. Huwag ang tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen? Dito tayo mag-focus, sabi ng Lord. Mag-focus tayo doon sa paglilingkod sa Kanya, yung paggawa ng mabuti, paggawa ng maganda, mga kapatid. Mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin ang bawat isa, lalo na yung mga kapatid. Amen? Pag mahal mo yan, ano pa ang puwang ng kalaban para ikaw ay mapikon sa Kanya, para ikaw ay magtampo sa Kanya? Wala na, mga. Amen? Pag ito na yung nananaig sa buhay mo, meaning to say, nakakalimot ka sa mga magandang bagay. Amen? Yun lang po yung mga kapatid. Wala nang ibang dahilan. Kinalimutan mo na yung 99% na magaganda. Nakapokus ka na lang sa 1% na pangit. Amen? Bakit? Sa katabi mo ba ay perfecto yan? Hindi perfecto yan. Kahit ang pangalan niya ay perfecto, hindi pa rin. Amen? Hindi pa rin. Lahat po tayo, mga kapatid, ay nandito sa lupang ito na inaayos ng Lord ang ating buhay. Ang ating puso, ang ating ugali, lahat yan. Kaya nasabi ko, mga kapatid, ano ba, kung bakit nagkaganyan ang ugali mo? Dahil sa mga nakaraan mo. Amen? Dahil sa mga nakita mo na nilagay mo sa puso mo, dahil sa mga narinig mo na nilagay mo sa puso mo, yan ang resulta ng attitude mo ngayon. Amen? Ngayon, babaguhin ka ng Panginoon para makita mo at marinig mo ang kalooban ng Panginoon sa magitan ng salita niya. Yan lamang po yung magpupurify ng buhay mo. Wala nang iba, mga kapatid. Wala nang iba. Likewise, mga kapatid, huwag po tayo makakalimot. Sabi ng Lord, mga galak ka sa pag-asa. Magmatiisin. Amen? Maggalak ka. Kung hindi ka na nagagalak sa asawa mo o sa mga kapatid mo, mga kapatid, isipin po natin. Sinabi ng Lord, mahalin natin ang bawat isa. Magtiisan tayo sa bawat isa. Amen? Mag-akayan sa bawat isa. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, nagpapaakay naman yan eh. Bakit ayaw mong akayin? Di ba? Eh kung ayaw niyang paakay, wala kang magagawa doon. Pero but then, ipag-pray mo siya. Upang sa ganun ay marunong siya magpaakay. Amen? So titignan po natin, mga kapatid, matiisin sa kapighatian.
matiyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Amen? Hikayatin natin ang bawat isa na manalangin ng manalangin. Amen? Pag yan ay naging babad sa presensya ng Panginoon, laging nananalangin, mga kapatid, doon magsisimula yung pagiging banal niya. Amen? Iisipin mo yan, mamaya, ito siya noon eh. Pero hindi ko na siya makita ngayon. Na ganon. Bakit? Kasi binabago na siya ng Panginoon. Amen? Ganon din mga kapatid sa ating buhay. Paano ba tayo sinimulan ng Panginoon? Paano tayo binago ng Panginoon? Bakit mo lilimutin sa isang segundo lamang? Amen? Bakit mo wawakasin ang napakaraming effort ng Lord sa buhay mo? Amen? Buhay nga niya ang kanyang nilaan para sa iyo. Para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan at magbagong buhay. Bakit? Nililimot mo ang ginawa ng Panginoon. Amen? Isipin mo mga kapatid. Huwag po nating gawin yan na maging malaking dahilan mga kapatid. Pero kung titingnan natin, napakaliit lang mga kapatid. Sa napakaraming magandang alalahanin na dapat mong pagtuunan ng pansin sa mga taong nakikita mo. Amen? Ito po yung nagiging sanhi mga kapatid. The very root cause of our problems, the very root cause of many broken relationships is because they forget. They forget the good things in their life. Amen? They always complain because they forget. And this is now the solution. You have to remember all those good things na ginawa niya, na nangyari sa buhay niya, nakaka-bless siya. Amen? Yun po, i-divert mo yung sarili mo sa mga bagay na nakaka-bless siya. Yung mga kalakasan na mayroon yung isang tao, doon ka mag-focus, hindi yung mga mahihinang bagay sa buhay niya, kundi matitisod ka lamang. Amen? Mga kapatid, it's about time sa buhay natin. Amen? It's about time. Kagaya na sabi ni Moses, sabi ng Lord kay Moses, maglaan ka ng mga souvenir. Amen? Ano ba yung mga souvenir mo sa isang tao? Yung mga magandang bagay. Yung souvenir na yan, mga kapatid, ilagay mo dyan sa iyong puso. Amen? At yan ang manaig sa buhay mo tuwing maalala mo siya, magpapasalamat ka sa Diyos sapagkat ang souvenir na nilagay mo sa puso mo ay magagandang bagay. Amen? Kaya nga sabi ng Lord sa Philippians 1:3, I thank my God upon every remembrance of you. Nagpapasalamat siya. Pag hindi siya nagpasalamat sa Panginoon, nanaig ang hatred. Nanaig yung puot, yung galit, yung tampo. Amen? Yun po yung nananaig sa kanyang puso. Kaya nga nais ang Panginoon na tayo mapagpasalamat. Pag nagpapasalamat tayo sa Diyos, meaning to say, na-appreciate natin ang ginagawa ng Panginoon. Amen? Alalahanin natin mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians o 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of the Lord. Lahat ng bagay mga kapatid, kalooban ng Lord yan. Pangit man sa akala mo, maganda man sa akala mo, lahat yan ay kalooban ng Lord sa buhay natin. Alam niyo yung problema ng mga kapatid, tayo na tumatanggap. Amen? Tayo lang ang tumatanggap. Tayo po yung problema. Sabihin na natin, sa iba pangit, pero sa atin maganda. Bakit? Naniniwala ka na all things work together for good. Amen? Naniniwala ka na mayroon layunin si Lord na maganda. Maganda ang purpose ng Lord. Pangit doon sa ibang tao, pero sa iyo, bilang nasa Panginoon, bilang ikaw anak ng Diyos, maganda yan, may layunin si Lord. May benepisyo yan para sa akin. May ituturo si Lord sa buhay ko. Amen? Ito po yung souvenir, mga kapatid, na ilalagay natin sa ating puso. Kung paano sinabi ni Lord kay Moses, maglaan ka ng mga souvenir para yan ang ipamukha mo sa kanila para maalala ako na sila iniligtas ko sa kamay ng mga Egyptian at ngayon ay narito sila na para silang nabubuhay na more than 5-star hotel, mga kapatid, ang kanilang accommodation. Amen? Na paggising nila, nandiyan ang pagkain, dadampo na lamang sila. Nandiyan ang tubig. Lahat ng kailangan nila nandiyan, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ni Lord, maglaang ka, maglagay ka ng souvenir. Something to be remembered. Amen? Sa buhay natin, mga kapatid. Tingnan niyo, mga kapatid. Pag hindi ka naglalagay ng souvenir sa iyong puso, sa iyong asawa na lang, mga kapatid. Kunting bagay lang hindi mo magustuhan sa kanya, magpupokus ka doon. Aawayin mo siya, magtatampo sa kanya,
Yun na yung mangyayari. Pero kung something na nilagay mong souvenir, maganda. Kahit gumawa man siya ng hindi maganda, pangit man yan mga kapatid, hindi mo man nagustuhan, I still love my wife. She is the gift from God. Amen? Siya yung bigay ng Lord sa buhay ko. Wala na akong hahanapin pa sapagkat si Lord ang nagbigay sa akin. Amen? Wala, hindi makakapanaig ang kalaban mga kapatid sa buhay natin. Pag ito yung iniisip natin. Ang problema lang sa buhay natin kasi mga kapatid, hindi tayo naglalagay ng mga souvenir na magagandang alaala sa ating puso. Amen? Ang itinatanim natin kuminsan mga hatred, mga bagay na kung saan ay ikakapuutan natin, ikakagalit natin. Ito yung nangyayari. Pero kung ikaw ay maglalagay dyan sa puso mo ng magandang souvenir sa isang tao, mga kapatid, no way. No way na makakapag-isip ka ng hindi maganda sa kanya. Amen? Para bang yung laging sinasabi ng mga kapatid, ginawa ko na ang lahat, nagkamali lang ako nito. Wala lang. Nakalimutan na ako. Wala na. Amen? Kasi, alam mo yung mga kapatid, ang buhay ng isang tao kung minsan, perfectionist siya. Gusto niya lahat perfect mo yan sa paligid niya. Pag nabuhay ka na perfectionist ka, kasalanan na kaagad. Bakit? Walang tao dito sa ibabaw ng mundo na nabuhay na perfecto. Amen? Lahat ay nagkakasala. Lahat ay nagkukulang. Lahat ay nagkakamali. Amen? Sabi ng 1 John chapter 1, verse 8 and 10, huwag mong tignan, huwag mong sabihin sa Lord, wala ka namang kasalanan. Hindi ka naman nagkakasala, hindi ka naman nagkukulang. Ginagawa mong sinungaling ang Diyos sa bagay na yan. Amen? Lahat tayo mga kapatid, nagkukulang tayo. Amen? Nagkakasala tayo. Nagkakamali tayo. Pero sa mga kamalian na yan, sa mga kakulangan na yan, sa pagkakasala na yan, nais ang Panginoon na makaiwas tayo dyan. In what way? Ito yung pagtuturo ng Panginoon. Amen? We complain because we forget. We forget the good things. Amen? We forget to establish in our heart yung mga bagay na magaganda sa isang tao. Sabihin na natin, sino yung taong gusto mong isipin sa oras na ito? Ako noong bata ako. Nag-establish ka ng galit, nag-establish ka ng bukod, mga kapatid. Kaya kung na-meet mo yan, ewan ko lang. Ganun yung mga expression natin. Amen. Wag lang mag-cross ang ating landas. Kuminsan ganun tayo. Amen. Pero bilang Kristiyano, sabi mo sa katabi mo, wala na yon. Amen? Wala na. Palapakan natin ang Diyos, wala na yon. Amen? Glory to God. Wala na mga kapatid. Wala na yung mga hatred, wala na yung mga puot sa ating buhay. Amen? Ang nais ng Panginoon sa buhay natin, dahil ikaw mismo, lahat na nangyayari sa buhay mo, walang ibang sinasabi si Lord. Ikaw yung tinutukoy niya. Amen? Ikaw yung dinidil niya. Unang-una, yun yung pinakauna mga kapatid. Ikaw. Mayroong itinuturo si Lord sa iyo sa bawat nangyayari sa buhay mo. Amen? Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na mag-akayan sa bawat isa. Mag-abutan. Amen? Ano ba ang sinabi ng Lord sa bawat Kristiyano? Ito po mga kapatid. Sabi ng Lord sa John 10, 11 to 14, kung si Lord ay good shepherd, tayo rin ay good shepherd. Amen? Yung good shepherd, mga kapatid, ginagawa niya na walang bayad. Amen? Meaning to say, we are missionary. Meaning to say, we do it for the glory of God without any payment, without any wage, without any salary, we do it. Do we transport our brethren with salary, with payment? Nangungulik na ba si Kuya Ramil para, kapatid, pabira naman kayo dyan. Hindi ba kayo manhid? Yung sasakyan tumatakbo, may gasolina rin yan. Di ba? Hindi ba kayo manhid? Mga kapatid. Nagluto si Ate Ellen. Mga kapatid, kakain kayo ng masarap ng pagkain. Hindi ba kayo magbibigay?
Di ba? Hindi, mga kapatid eh. Because we are good shepherd. We are missionaries, mga kapatid. We are not hireling. Yung hireling, mga kapatid, ay bayaran. Amen? Gumagawa ng isang bagay dahil may bayad. Amen? Meaning to say, mga kapatid, masigla ka, gumagawa ka ng mga ganda dahil may bayad? Hindi. Hindi ka gagawa ng ganun dahil may bayad. Hindi yun ang layunin ng Lord sa buhay natin. Gumawa ka, ayaan mo yung bayad. Siya nang bahala doon. Amen? Basta gawin mo lang sumunod sa Panginoon. Amen? Napakasarap kaya maglingkod sa Panginoon. Amen? Nararanasan niyo ba yung maglingkod ng totoo, mga kapatid? Amen? Subukan niyo. Talagang yung prescription ng Lord sa buhay natin, garantisado yan. Amen? Garantisado, mga kapatid. Amen? Tingnan niyo yan, mga kapatid, yung paghadlang ng sabi ko sa inyo, yesterday afternoon pa lamang, hinahadlangan na ako ng kalaban. Hindi ako nakatulog dahil nakaranas na kayo yung mahapdi, kumikirot na gumagapang yung kirot. Sa palagay, yung ngipin lang, mga kapatid, sakit ng ngipin. At wala, hindi naman sakit ng ngipin sakit ng gum Hindi naman ngipin no sumasakit. Amen? Di ba? Sumasakit pa yung ngipin. Dead bodies yun di ba? Yung gum natin sumasakit, hindi yung ngipin. Amen? Sige nga, makakain ka dyan. Sige nga, kung makakatulog kayo, kung kumikirot yun. Di ba? Hindi, mga kapatid Pero, ano ba ang prescription ng Lord sa buhay natin? Amen? Sabi ng Lord, He is just a prayer away. Amen? Ang nais ng Panginoon ay mag-pray ka. Amen? Lord, ano yung gusto mo ipahiwatid sa nangyayari? Sasabihin ng Lord sa iyo. O dahil gawain. O dahil gagamitin kita bukas. Kaya hinahadlangan ka ng kalaban. Pero hindi. Walang sino man makakadlang sa atin. Amen? Para paglingkuran ng Panginoon. Amen? Amen? Praise the Lord, mga kapatid. I am the good shepherd, says the Lord. The good shepherd lays down his life for the sheep. Mga kapatid, lays down ilalaan niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? Para sa kapwa mo mananampalataya. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Are you ready to lay down your life for that brethren? Amen? Are you ready, mga kapatid? He who is a hireling and not a shepherd. Yung hireling, bayaran yan, hindi siya yung shepherd, mga kapatid. Whose own the sheep are not, says the wolf coming and leaves the sheep. Tignan mo, mga kapatid. Pagbayaran yan, mga kapatid, umiiwas na yan pagkapahamakan na. Bahala ka na dyan. Tapos na yung bayad ko Amen? Yan. Pero pag ikaw ay kapatid, shepherd, walang iwanan. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan. Sabi mo sa katabi mo, aakayin kita, ano man ang panahon. Amen? Aakayin mo yan. Bakit? Si Lord ang nagbibigay sa iyo ng kakayanan para maakay mo. Amen? Hindi mo iniintindi yung panahon, yung buhay mo, hindi. Si Lord ang iniintindi mo bilang shepherd. Amen? Hindi na tayo, mga kapatid, hireling. Amen? Tingnan mo po yung buhay nating hireling. Pumasok ka, ang trabaho ka, within the company, lumabas ka, wala na kayong pakialam sa akin kasi nasa labas na ako ng company. Amen? Kasi bayaran ka, hanggang doon ka lang. Amen? Doon lang yun Amen? Wala nang extension yun. Amen? Hanggat maaari, mga kapatid, huwag po tayong paabala ng ating company paglabas natin ng kumpanya. Otherwise, wala kang kapayapaan dyan. Anytime, tatawagan ka, anytime, guguluhin ka. Amen? Hayaan mong sila ay turuan mo na paglabas mo ng company, kaya ko, lumabas ako ngayon, actually may overtime kami doon, 7 days a week kami, lumabas ako, I believe na walang tawag na mangyayari. Amen?
At hindi ko dadalhin yung cellphone ko kasi ayaw kong entertain ang tawag. Amen? So, gawin nila yung gusto nila doon. Nagtrabaho ako ng ganon. So, iniwan ko yun na maayos. So, ayusin nila yun. Amen? So, yun po yung pananampalataya natin. Amen? So, hindi tayo guguluin at walang magugulo sa atin, mga kapatid. Wala na makakaabala sa atin sapagkat uunahin natin ang Panginoon. Amen? Yun po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Tignan niyo po yung hairling, mga kapatid. Papabayaan ka na lang yan. Amen? Bahala ka na dyan. Amen? Sabihin natin, kaibigan mo o kababayan mo yan, iba naman yung kapatiran. Pag sinabi mong kapatiran sa Panginoon, walang iwanan. Hindi tayo nagpapabaya sa bawat isa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? Please, because, sabi doon, whose on the sheep are not. Since the wolf coming and leaves the sheep and flees. Yun yung mga kapatid, iniiwan. Sa Tagalog. Diba? Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lubo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas. Diba? Tingnan mo mga kapatid. Inaagaw sila ng lubo at pinangangalat. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan. Kung katabi mo, hindi ka upahan. Hindi ka naglilingkod sa Panginoon at mayroon kang upah. Hindi po, mga kapatid. Amen? Paano ipinagkaloob ng Lord ang lahat-lahat sa atin na libre, mga kapatid, libre. Meron ba tayong ginawa para ibigyan ng Lord sa atin? Yung biyaya, yung kaligtasan? Libre yun, mga kapatid. Gift. Gift yun sa atin. Gift yun. Regalo sa atin. Amen? Wala tayong ginawa, pero alam ng Lord, karapat dapat kang bigyan na regalo na yon. Alam na, si Lord lang may-ari nun. Amen? Kahit anong gawin mo, mga kapatid, hindi mo makakamtan yung regalo na yon. Siya lang ang mayroong sovereign will ng regalo na yon. Amen? Siya lang makapagbibigay. Amen? Siya'y tumatakas. Ako ang mabuting pastor, sabi ng 14, at nakikilala ko ang aking sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Amen? Nakasalubong mo sa bata. Kapatid ko yan Bakit? Bakit mo nakilala? Same Spirit. Amen? Same Spirit. Pag nasa loob tayo ng church, pag hindi mo kilala ang bawat isa, mahirap naman yata yun. Amen? Makikilala mo yan sa pamamagitan ng Espiritong kumikilos sa Kanya. Amen? Kahit saan ka man lugar, sabihin natin ngayon, marahil ay mayroon tayong dito yung Luzon, Visayas, Mindanao. Kumpleto tayo rito marahil. Amen? Sino mong taga Luzon? Sino mong taga Visayas? Sino mong taga Mindanao? Kumpleto tayo mga kapatid. Amen? Taga Ilocano. Taga Ilocano. Taga Ilocos. Nagadoy. Nagado. Amen? No. Bisaya. Yun, Bisaya. Marami, madamo. Madamo, Noy, madami, Glory to God. Ganito po tayo mga kapatid. Amen? Bagamat tayo galing sa iba't ibang lugar, pero tayo po ay pinagbubuklod sa isang espiritu. Nakikilala natin ang ating kapwa kapatid sa Panginoon sa pamamagitan ng espiritong kumikilos sa kanila. Amen? Sapagkat yan ang po yung nag-iisang tatak sa atin para makilala natin ang bawat isa. Amen? So, yun po yung nais ng Lord sa buhay natin. Kung tayo ay nangaakay ng bawat isa, mga kapatid, ano ang sinasabi ng Lord? Sabi ng John 21, verses 15, 17. Feed my sheep, sabi ng Lord. Paulit-ulit na sinabi ng Lord na subuan o i-feed o nourish yung kanyang mga tupa. Amen?
Nourish one another, mga kapatid. Dahil ito po yung nais ng Panginoon. Kung noon ay tinanong ni Lord si Simon Peter, marahil tayo kaya, mga kapatid, tanungin tayo ng Panginoon na sunod-sunod. Siguro makukulitan tayo. Ano po? Dahil si Peter ay tinanong siya ng Lord. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lamb, sabi ng Lord. Amen? Feed my lamb, sabi ng Tagalog. Kaya't nang mga pagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniimig mo baka ako ng higit kay sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. Pakanin mo ang aking mga tupa. Tayo po. Amen? Sino po yung nag-i-invite dito? Nag-aakay? Lahat po tayo, mga kapatid. Amen? Inaakay natin ang bawat isa. Kaya nga tayo ipipid, pakainin natin ang bawat isa ng salita ng Diyos. Amen? Yung pakainin na yan, mga kapatid, nang aakay tayo. Amen? Ano ba ang katangian ng nag-aakay? Mapagmetiisin yan. Maunawain. Hindi buknutin. Amen? Hindi magalitin. Amen? Kung magalitin, ano kaya? Alika na, kumain ka na. Ayaw ko eh. O di, pag-aralan mo kung yung gusto niya, pag-aralan mo. Amen? Para mapakain mo siya, pag-aralan mo. Amen? Hindi mo kailangan i-level yung sarili mo sa Kanya. Amen? Ikaw ang lumable sa Kanya. Yun po yung pang-abot, pang-akay, mga kapatid. Amen? Sapagkat iba-iba po tayo ng growth. Amen? Iba-iba tayo ng level of faith. Amen? So, kung tayo man, iba dito ay mabibilis, na response kay Lord, di mabilis yung paglago. Amen? Which is, sa church na ito, lahat ay dapat mabibilis. Amen? Lahat ba ay mabilis? Amen? Amen. Gusto ng Panginoon na lalago tayo at magamit ng Panginoon. Sa lalong madaling panahon, mga kapatid. Bakit? Malapit na siya dumating. Mag-double time na tayo. Amen? Join. Yun yung schedule natin, 7 days a week. Mamili na kayo doon. Mag-commit kayo sa mga gawain doon. Mayroon tayong mga Bible studies. Amen? Sa bawat araw, mayroon po, mga kapatid, ang gawain ng Panginoon dito sa church. Amen? Sa loob ng isang linggo na yun, masisiro ka pa. Amen? Pagkain yun, mga kapatid, ng ating kaluluwa. Kailangan natin yun. Amen? Kaya nga, pakainin ang aking mga tupa, sabi ng Lord. Amen? Kaya nga, mayroon tayong menu for 7 days a week. Amen? Yan. Magkukumit na lang tayo, mga kapatid. Amen? Sino pa yung walang Bible study? Sino pa yung walang gawain sa Panginoon? Abay, marka natin ang X, punta natin, encourage natin. Amen? Yung lugar na wala pang Bible study doon, puntaan natin. Ialok natin sa kanila. Amen? Huwag po kayo mahihiya. Kahit mag-isa ka lang doon sa Bilya, kung gusto mo ng Bible study, pupuntaan namin. Amen? Pupunta kami doon. O kaya i-join ka namin sa malapit. Amen? Para sa ganun makasabay kayo sa paglago. Amen? Ito po yung nais ng Lord, mga kapatid. Tulungan natin yung sarili natin, yung part natin. Huwag tayong makakalimot doon sa mga magandang bagay na ginagawa natin. Ito po yung mga kapatid. Amen? Meron tayong fellowshipping always. May Bible study tayo. Meron tayong prayer meeting. Meron tayong couples Bible study. Meron tayong midweek service. Meron tayong main service sa Friday. Mga kapatid, lahat po ito, mga kapatid, ay magagandang alalahanin sa buhay natin. Ito yung souvenir, mga kapatid, na nais ng Lord na ilagay natin sa buhay natin. Amen? Wala na yung spiritual amnesia sa buhay natin. Amen? Wala na yung forgetfulness. Amen? Dahil pag nangyari yon, mga kapatid, sa buhay natin, delikado na yung buhay natin. Marami po, ito po yung pinakasanhi ng maraming problema sa buhay natin. Ito po yung pinakasanhi ng maraming broken relationship, mga kapatid. Dahil nakalimot sila sa mga magandang bagay
na ginawa ng tao sa buhay nila, ginawa ng kapartner nila, ginawa ng tatay nila, ginawa ng nanay nila, ginawa ng kapatid nila, ginawa ng Diyos sa buhay nila. Amen? Huwag po tayo makakalimot. Amen? Nais ng Panginoon na tayo po ay mag-akayan, magpakainan sa bawat isa, mga kapatid. Amen? Kahit hindi ka nagsasalita, pero nakikita yung bunga sa'yo, nagpapakain ka na noon. Bakit? Nabibless ako eh. Amen? Nabibless yung mga kapatid. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa mangyari sa buhay natin. Amen? May tinawag si Lord na magsalita. May tinawag din na makinig. May tinawag din na gumawa. Amen? Lahat po tayo mayroong panawagan si Lord. Mayroong pagkakagamit. Ika nga. Amen? So gamitin po natin para sa Panginoon. At mga kapatid, ito pa yung isang essence ng solusyon ng ating pinag-aaralan. We have to remember the good things. Amen? Ito po yung mensahe ng Lord sa Holy Communion. Sabi ng 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 30, kung babasahin natin yung mga kapatid, ano ang gustong imulat ng Lord sa buhay natin? In-emphasize ng Lord na we have to remember Him. Amen? When we do this, we remember the Lord. When we do this, we remember the Lord. Amen? Pag ginawa mo ito, maraming bagay yan, mga kapatid. Ano ang dahilan kung bakit narito ka sa Saudi Arabia? Amen? Physically, spiritually, ano ang layunin ng Lord sa buhay natin? Marahil ay unang-unang dahilan natin for my family. Para sa ating pamilya. Ginagawa ko ito para sa ating pamilya. Pag wala ka na doon sa focus na yun, mga kapatid, mawawala ka na. Amen? So kung saan-saan ka na mapupunta. Pero nais ng Lord, mga kapatid, what? 23 to 30, yes. For I received from the Lord what I also delivered to you. That the Lord on the same night, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Mga kapatid, anong emphasize ni Lord? In remembrance of me. Amen? Kumakain ka, mayroong pagpapala, we have to remember the Lord. Amen? Ano yung mga pagpapala, mga kapatid? Ito yung nakakalimot tayo eh. Sa ating text, I thank my God upon every remembrance of you. Amen? Upon every remembrance of the blessing, Lord. Upon every remembrance of good things, Lord. Amen? You receive your salary, hindi ka nagpasalamat. Bakit? Bakit hindi ka nagpasalamat? Kulang eh. Kulang sa tuition fee ng anak ko, kulang sa budget ng asawa ko, kulang. Nandun yung reklamo. Bakit hindi ka pumunta sa tamang proseso ng Lord? Magpasalamat ka muna sa Kanya. Amen? Magtiwala ka na, binigay ng Lord yan, i-provide ng Lord yan, hindi Kanya pagkukulangin. Amen? Ang mali sa buhay natin, mga kapatid, we complain because we forget to give thanks unto God. Amen? Nakakalimot tayo na yung provision ng Lord ay more than enough. Actually, kung titignan natin, mga kapatid, by faith. Amen? Isipin po natin, mga kapatid, unang-una magpasalamat tayo. Amen? Maalala niyo po, mga kapatid, nung siya nag-feed sa Matthew 15, nung nag-feed siya ng more than 5,000 people, ano ang proseso ng Lord? Sabi kay Philip, collect the food available. Mayroon mang pagkain dito? Lord naman, saan ka makukuha ng pagkain? Disyerto ito. Pero nakakuha pa rin sila sa isang bata. May dala siyang 2 isda at 5 tinapay. Bring those bread and bring those fish to me. Ano ginawa ng Lord? Sabi ng mga disipulo, Lord, yan? For the more than 5,000? Pakakainin natin? Kahit ganito yung perang pambili ko, kulang pa rin. Kahit 200 denari, Lord, kurang pa rin. Na pambili ko ng pandesal para diyan. Amen? Pero ang sabi ng Lord, okay, let's pray. Pinagpasalamat ng Lord yung provision. Amen? And then distribute. Sige. Anong nangyari, mga kapatid? Sobra-sobra. May 12 basket pa, mga kapatid, ang bumalik. Amen? Likewise, sa buhay natin, kung mapagpasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid, we remember the Lord.
We remember the goodness of God. We remember the provision of the Lord. Then, hindi tayo kakapusin. Hindi tayo pagkukulangin. Ito yung proseso nawawala sa buhay ng Kristiyano. Kristiyano ka na nga eh. Pag Kristiyano ka, kasama mo si Lord. Hindi na mananaig ang buhay mo, kundi mananaig si Lord sa buhay mo. Amen? Yun ang kung bakit ka tinawag na Kristiyano, sapagkat si Lord ang nananaig sa buhay mo. Amen? Kaya nga ka Kristiyano. Amen? Yun po yung pagka-Kristiyano natin. Nananaig si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Pag nanaig pa yung sarili mo, hindi pa siya, no? Hindi pa talaga siya, no? Ganap na Kristiyano. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. We have to remember the good things from the Lord, the provision of the Lord, the grace of God, the deliverance of the Lord, the provision of the Lord. Isipin natin ng mga kapatid. At magpasalamat tayo sa Kanya. Amen? Hindi yung reklamo na kaagad. Amen? Nagre-reklamo na kaagad. Kaya tuloy, na-block yung blessing. Amen? Kahit ako rin, magbigay ako sa iyo, Kuya Jury. Regalo na nga, tapos gaganyanin mo pa. Di ba? Oo, kung thank you, sa susunod, lalakyan ko yan. Di ba? Ganun naman, di ba? Ganun ang proseso ng Lord. Lord, salamat. Ay, napagkakatiwalaan ka sa malit na bagay, ha? Sabi ng Lord, sige, next time, lalakyan ko yan. Amen? Ganun si Lord, mga kapatid. Kuminsan, ang katayuan ng Lord, i-relate po natin sa ating buhay, mga kapatid. Dahil ang Biblia ay naka-address sa atin yan. Amen? Ano ba ang mararamdaman ng Lord kung ganito yung attitude natin? Ano ba mararamdaman ng Lord kung ganito yung gagawin natin? Amen? Kung minsan kasi hindi natin pinagtutuunan ng pansin ito, hindi natin kinukonsider sa buhay natin. Amen? Kaya nga ang Biblia, kaya ang sinasabi ng Biblia, ay salamin yan, mga kapatid. Bakit? Literally, bakit hindi ka humarap sa salamin talaga? Tignan mo yung sarili mo. Evaluate mo. Amen? Kung minsan, ginagawa natin yan, mga kapatid. Bakit? Actually, hindi lang minsan eh. Ang kailangan, madalas yan, araw-araw eh. At the end of the day, humaharap tayo sa salamin. Minito si mga kapatid, nag-i-evaluate tayo ng sarili natin. Lord, ano ba yung nagawa ko sa araw na ito? Try to remember, mga kapatid. Try to recollect all those things na nangyari sa buhay mo. Ay, nga pala, nagkamali ko, mali yung salita ko kay Diba? Anong gagawin mo, mga kapatid? Makikipag-reconcile ka. Amen? Ito yung evaluation na nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Kaya nga mayroong panalangin. Amen? Bago ka matulog. Sino po nanalangin bago matulog? Amen? Sure, ha? Amen. Praise the Lord. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. You have to remember Him. Amen? Lahat ng ito, for as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Tingnan niyo, mga kapatid. Why the Lord emphasizing the Holy Communion? Na ang point ng Lord is to remember Him. Amen? Why, mga kapatid? Nakakalimot tayo sa mga ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen? Para masariwa yung lahat ng ginawa ng Lord, mayroon siyang souvenir sa buhay natin. Naglalagay siya ng mga souvenir sa buhay natin at yan po ilalagay natin sa ating puso para hindi natin siya makalimutan. Amen? Likewise, ano ba yung souvenir sa ating mga kapatid? Kita mo si Kuya Rex, anong souvenir? Na ilalagay mo sa puso mo tungkol sa kanya. Mabait yan. Palangiti yan. Ito yung mga souvenir, mga ganda. Asawa mo, nakita mo, beautiful yan. At caring yan, loving yan. Ito yung mga souvenir na nais ng Lord na ilagay mo sa puso mo para walang puwang ang kalaban na makapasok sa buhay natin. Amen? Mga kapatid, ito yung nais ng Lord eh. Nakakalimot tayo. Amen? Nananaig yung complain, nananaig yung magiging fault finder pa. Mga kapatid, bilang Kristiyano, wala na yung fault finding. Amen? Hindi na natin ugali yan, mga kapatid. Hindi na ugali ng Kristiyano yan. Wala nang gagawin, kundi subaybayan si kapatid. Sige, magkamali ka. Sige, gano'n. Amen? Wala na, mga kapatid. Bilang Kristiyano, pinagtagumpayan na ng Lord yun sa krus. Amen? Nung simula nung tinanggap natin siya, nagtagumpay na rin tayo doon, mga kapatid. Amen? Kaya nga may gawain si Lord eh.
Para sa ganun, turuan niya tayo. I-remind tayo. Mga kapatid, sa buhay natin, umpisaan po natin, marami tayo dito mga kapatid. Kasing dami yan mga kapatid, maglagay ka ng mga souvenir sa puso mo tungkol sa Kanya. Amen? Tunay nga mga kapatid, ituturing mo siyang kapatid sa Panginoon. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Asawa mo, ano yung souvenir na ilalagay mo sa puso mo? Ikaw ang nakakaalam nun. Huwag yung pangit, hindi tatanggapin ng Lord yun. Pag pangit, mga kapatid, binigyan mo ang puwang ng kalaban. Kailangan maganda. Yung good souvenir ang ilalagay natin. Amen? Yun po yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Paano mga kapatid? Paano naglagay si Lord ng mga souvenir sa buhay natin para maalala natin siya? Sa magitan ng Holy Communion, sa magitan ng hapagkainan. Amen? Na pag ikaw ay may blessing, maalala mo si Lord na nagbibigay ng blessing. Amen? Hindi lamang sa Holy Communion, ang Holy Communion mga kapatid, ang ini-emphasize niyan, kahit ano yung blessing sa buhay mo, nagpapasalamat ka sa Lord, inaalala mo siya. Amen? Kakain tayo mamaya. How do we remember the Lord? Before we partake the food. We give thanks to God. Amen? We pray the food. Amen? Pinapasalamatan natin na ito'y provision ng Lord sa buhay natin. Amen? Ano pa yung mga blessing mga kapatid? Tabi mo, blessing ka sa buhay ko. Amen? Blessing yan, pinagpapasalamat mo sa Lord. Kaya nga, I thank my God upon remembrance of you, upon every remembrance of you. Amen? Walang puwang ang kalaban. Amen? Pag ito yung nasa isipan natin lagi mga kapatid, no way na makakaisip ka o makikita mo yung kahinaan ng isang tao. No way, mga kapatid. For sure. This is not only by my experience, but this is the Word of God. Amen? Kung mapagpasalamat ka, naglalagay ka ng mga magandang souvenir sa buhay mo sa isang tao, lahat yan. Lahat na nakakarap mo, kahit yung amo mo, well, i-describe mo yung mga pangit sa kanya, alam mo yan, pero hindi yung pangit ang ilagay mo sa puso mo. Amen? Sa tao ba ay talagang pangit lahat yan? Hindi mga kapatid. Mayroon maganda. Kahit yung pinaka-criminal mga kapatid, mayroon maganda. Bakit ko nasasabi ito mga kapatid? See the Lord? He was hanging there at the middle. Amen? Nasa kaliwa niya at sino yung nasa kanan niya? Mga kriminal. Pero mayroon pa rin naiiwan na maganda sa kanila. Amen? Ang nilikha ng Diyos na tao, originally maganda. Amen? Pumangit lamang niyan dahil pinili nilang pumangit. Amen? Wala siyang nilikha na pangit, mga kapatid. Lahat magaganda. Tayo na lamang ang nagpapapangit niyan. Amen? Kung pipiliin mo maging pangit ka, maging pangit ang ugali mo, talagang pangit yan. Bakit? Gusto mo maging pangit ang ugali? Pumunta ka doon sa mga makamundo. For sure, magiging pangit ang buhay mo. Pangit. Talagang pangit. Pangit niya. Sinong gusto maging maganda ang ugali niya? Amen. Dito ka sa gawain. Amen. Dito ka babaguhin ng Panginoon. Kahit yung gusto mong maging maganda ka, maging gwapo ka, punta ka sa gawain. Amen. Sino yung pinakagwapo at pinakaganda ng Panginoon? Amen. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Totoo yan mga kapatid. Bakit? Dahil dito tayo tinutuwid ng Lord. Dito tayo minumuld ng Lord. Amen? Kaya nga, originally, ikaw, nagkaroon ka ng stain of sin, nais ng Panginoon, magpabasag ka sa Kanya. Lord, basagin ko yung buhay ko, yung basag na basag. Dahil si Lord, siya yung magpumuld sa'yo, siya yung mag-o-organize sa'yo. Amen? Sino gusto magpa-organize kay Lord? Amen? Pag nagpa-organize kay Lord, makikita mo yung pagbabago sa buhay mo. Amen? He is our Father. Amen? Siya yung Father natin. Amen? So, tignan po natin mga kapatid. Remember, the thing that God ang binigyan sa atin. Yung mga good things ang binigyan ng Lord sa buhay. Yung mga provision niya. How we delivered us from death,
how He delivered us from disaster. Mga kapatid, isipin po natin yung mga bagay na yon. Paano tayo niligtas ng Lord? Paano tayo winala doon, mga kapatid? Amen? Isipin po natin yung mga magandang bagay sa buhay natin. Amen? Paano? Isipin natin, mga kapatid. Amen? Kaya nang sabi ko sa inyo, mga kapatid, nais ang Panginoon na sa bawat mag-asawa ay magiging magandang halimbawa sila sa lipunan. Amen? Dahil sila ay pinagkaisa ng Lord, dahil sila ay tinalaga ng Lord para magsama, para maging kaisa at katuwang ng Panginoon dito sa mundo, mga kapatid. Si kalaban, pilitin niya yan, nasisirain niya. Pero si Lord, hindi siya magkukulang sa buhay natin. Kagaya ng araw na ito, nais ang Panginoon, maglagay tayo ng mga gandang souvenir sa ating puso. Punuin natin ng mga gandang souvenir yan, mga kapatid, ang puso natin. Hindi magkakaroon ng puwang ang kalaban sa buhay natin. For sure. Amen? Definitely, for sure. Walang puwang ang kalaban sa buhay natin. Amen? Minsan pa, sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Amen? See? Ano yung mga gandang souvenir? Sabi ng Luke 24:30 to 32, mga kapatid. Paano nagbigay si Lord ng mga magandang souvenir, yung mga alalahanin, para ma-remind tayo, mga kapatid. Amen? Ito po yung mga souvenir na ma-remind tayo, something to be remembered, something na, ganun yung aming pinagsamahan. Ganun yung aming naging relasyon. Ganun kami nagsasama. Ganun kami nag-spend ng aming bakasyon, nag-spend ng holiday namin. Mga kapatid, ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Even the Lord, ito po yung tinuro niya sa mga disipulo at ito rin yung gagamitin niya para maalala siya. Amen? How, mga kapatid? When He was at the table with them, ito po yung nung pumasok siya sa bahay ng mga disipulo, mga kapatid, hindi po siya nakilala. Paano na-remember si Lord o naalala si Lord? Paano siya naalala? Doon sa tinuro niya. This is a souvenir I taught you to do at ito rin ang magpapaalala sa inyo at makikilala niyo kung sa magitan ng bagay nito. Amen? Sabi ni Lord, He was at the table with them. He took the bread and blessed and broke it and gave it to them. And their eyes were open and they recognized Him. Amen? And they recognized Him and they vanished out of their sight. They said to each other, didn't our hearts burn within us while He talked to us on the road, while He opened to us the scripture? Tingnan niyo, mga kapatid. Ito po yung kwento na kung saan nung nag-resurrection Lord on the third day, nagpakita siya, pero hindi po siya nakilala ng dalawang disipulo, si Peter at yung isa. So naglakad sila 11 kilometers away to the house of the disciples. Gumabi po yun, mga kapatid. Pero nagkikwentuhan sila patungkol sa nangyayari sa Jerusalem. Amen? At sabi nung dalawa na disipulo kay Lord, hindi siya nakilala doon. Ikaw ba'y sanghero at hindi mo alam ang nangyayari? Amen? Then, si Lord, nagbahagi siya about the scripture. Amen? Not knowing yung dalawa na si Lord yon, mga kapatid. Hanggang sa pagpasok niya doon sa bahay, nandun yung ibang disipulo, hindi pa rin siya nakilala. Pero ito yung bagay, mga kapatid, na souvenir na binigay ng Lord, na hindi natin makakalimutan. Amen? Yung partaking of the bread. Amen? Nung yung tinapay, nagpasalamat, pinagpira-piraso, doon sila namulat. Amen? Doon nabuksan ang kanilang mga mata. Lord, kayo pala yan. Amen? Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag tayo makakalimot sa ating Diyos, sa ating mahal sa buhay, sa ating mga kapatid sa Panginoon. Amen? May mga bagay na souvenir na mga ganda na kailangan mong dalhin sa buhay mo. Something to be remembered. Amen? Yung mga ganda, mga kapatid. Para pag nakita mo siya, naalala mo siya, magpapasalamat ka sa Diyos. Alam mo, mga kapatid, kahit sabihin niyo sa akin ngayon, pag naalala mo ang tao na hindi ka nagpasalamat sa Diyos, ang ibig sabihin, hindi mo pa siya pinatawad.
Amen? May atraso pang dapat ayusin. Totoo hindi? Totoo yun. Mayroon pang atraso na dapat ayusin. Pero kung naalala mo na siya, naisip mo siya, na-meet mo siya, kuminsan, magkatabi pa kayo. Amen? Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit ka nagpapasalamat sa Diyos? Dahil pinatawad mo na siya. Amen? Kung hindi mo siya pinatawad, mga kapatid, marahil, ay magsasabunutan kayo. Amen? Ay marahil, hindi ko alam kung anong magsasalita siguro ng mga anghang, di ba? Pero dahil napatawad mo na siya, nagpapasalamat ka sa Diyos. Ngayon, sino po yung mga may kailangan ayusin kay Lord? Try to be honest. Let's stand up. Tayo po tumayo. Meron kayong gustong ayusin kay Lord? Lord, kung meron kayong dapat ayusin ngayon, salamat sa mga buhay ninyo sapagkat nagiging honest kayo, sabi ng Lord. Sabi ng Lord sa Hebrews 3 verse 15, if today you hear His voice, harden not your heart. Kung sa araw na ito ay marinig mo ang boses ng Lord, marinig mo ang salita niya, marinig mo ang mensahe ng Panginoon, huwag mo nang magmatigas. Sino po ang hindi nang mamatigas at nais na ayusin kay Lord? Maging honest lang tayo, mga kapatid. The more we is before the Lord, lalo siyang tinutulungan niya tayo, mga kapatid. Wala tayong pwedeng ipagmaktol sa Lord. Wala tayong pwedeng itago sa Kanya, mga kapatid. Nais ng Panginoon na maging honest ka lang, mapagkumbaba ka lang. Kung mayroon kang weakness, Lord, ito yung weakness ko, Lord. Lord, ito yung problema ko ngayon. Ito yung hindi ko pa naisusuko sa iyo. Ang Lord, hindi siya natutulog, mga kapatid. Hindi natutulog ang Diyos. Niniwala kayo? Lord, hindi ka natutulog sa buhay namin. Batid mo lahat ang nangyayari sa buhay namin, Panginoon. The only thing na gusto ng Panginoon sa buhay natin, yung mapagkumbaba tayo. Umaamin tayo, Lord, nagkasala ako, nagkulang ako, nagkamali ako. Lord, ikaw naman ang Diyos, O God, na nagtutuwid sa akin. Ikaw ang Diyos na nalalapitan ko araw, gabi, anong oras man, anumang panahon man. Lord, hindi ka tumatanggi sapagkat hindi ka natutulog para sa akin. Hindi siya nagkukulang, mga kapatid. Tayo lang nagkukulang sa Kanya. Tayo lang yung humahad lang ang ating paglapit sa Kanya. Pero nais ng Panginoon sa buhay natin na tayo po'y Gusto niya na maayos yung buhay natin. Gusto niya na maging magandang halimbawa tayo sa lipunan na ito. Na ang mga Kristiyano ay maganda ang buhay nila. Amen? Maganda ang ugali ng mga Kristiyano. Maganda ang pamumuhay nila. Hindi nananaig yung galit, hindi nananaig yung puot. Amen? Nananaig yung pagpapatawad. Nananaig yung kababaan ng loob. Nananaig yung nag-aakayan, nag-aabutan, nagmamahalan sa bawat isa. Isipin natin, mga kapatid, kung magkakaroon ka ng reservation, batid ng Diyos yan sapagkat hindi siya natutulog para sa atin. Sino naniniwala na hindi natutulog ang Diyos? Amen. Lord, sa our hand, at naniniwala kami, Panginoon, na hindi ka natutulog sa buhay namin. Habang aawitan ka natin, Lord, siyasatin mo ang iyong puso. Kami nagkumbaba. Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang nasasayang ang buhay mo at ang binubulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay agad sa puso ko? Kunting hirap at munting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang
iyong tapang, naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Kung sanang nakalahi, natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. At mungkin pa pilitin ka ng tadhana, gawin mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala sa may kapal. Nakahanda ang Diyos malalay sa iyo. Hinihintay ka lang, kaibigan. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. At kung sanang akalain, natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Dahil ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Kung sana akalain, natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. Alam mo na kung bakit nagkakaganyan. Lumulutang, nasasayang ang buhay mo, at ang binulong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Ba't ikaw ay kaagad sumusuko? Konting hirap at konting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa, at iniisip na natutulog ba? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Kung
natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Minsan pa, sikapin natin. Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong gusto. Tanging ikaw ang buhubog sa iyong bukas. Pag sanang akalaing natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Panginoon, naniniwala kami, O God, na batid mo ang lahat na nangyayari sa buhay namin. Lord, kung nakakalimot kami sa iyo, O God, patawarin niyo kami. Kung may kami nakakalimot, Panginoon, na kami, O God, ay niligtas mo at sagana ang iyong pagpapala sa buhay namin. Lord, patawarin niyo kami kung nakakalimot kami. Kung nakakalimot kami, Panginoon, na kung minsan nakatuon kami, Panginoon, sa mga maliit na hindi maganda sa buhay namin. Hindi, Panginoon, ang aming pag-aaway. Lord, sa oras na ito, isinusuko namin ang lahat, Panginoon. Ayaw niyo, Panginoon, na magmahalan kami, magkaunawaan, mag-akayan, Panginoon. At tignan namin, Panginoon, sa bawat isa, yung kalakasan ipinagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Yung pagpapalang ipinaparanas mo sa bawat isa. Hindi sa kahinaan, kundi kalakasan, Panginoon. Lord, kung may pagkukulang din kami, Panginoon, sa aming mga asawa, kung minsan naaway namin sila, kung minsan nagtatanong kami sa kanila, kaya yung Panginoon, ituon namin, Panginoon, yung mga magagandang ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Sapagkat, Lord, kayo ay tumayo para sa aming kasama. Ikaw, Panginoon, na namagitna sa amin. Ikaw ang naghatid ng bawat isa sa amin, Panginoon, para pagkaisain mo kami bilang mag-asawa. Lord, ayaw mo, O Diyos, na mangibabaw ang mga bagay, Panginoon, na magagandang ginawa mo sa buhay namin. Lord, ayaan niyo, Panginoon, na maging marunong kami magpatawad. Hindi man namin makalimutan yung mga bagay, o masasagwang bagay, o mga bagay na ayaw namin sa tao. Ngunit, Lord, dahil mapagpatawad kami, patawad, Panginoon, kung maalala namin, Panginoon, na sitwasyon na yon, maalala namin, Panginoon, yung tao na yon, nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, dahil tunay nga, O Diyos, na hindi ka natutulog sa buhay namin. Ayaw mo, Panginoon, O God, sikapin namin, Panginoon, sa buhay namin, na ituon namin palagi, Panginoon, ang aming puso't isipan sa iyo. Huwag mo sanang akalain, natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Yes, Lord, ang aming mga buhay ay may halaga sa iyong harapan. Malaki pa ang pag-asa namin, Panginoon, na magbagong buhay. Malaki pa yung pinapagawa mo, paparaan, Panginoon, sa buhay namin. Wala tutukan ang buhay namin. Wala kaming karapatan, Panginoon, para sabihin namin wala na kaming pag-asa. Long, Panginoon, na malaki ang pag-asa kay namin, Panginoon. Lord, sa
tinuro mo, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos. Ito namin. Na Lord, yung buhay. Kung lang kami, bagay, Panginoon, na magaganda. Bagay, Panginoon, na nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Pakinggarin sa buhay namin. Panginoon, sa nakapagsigla ng buhay. Nakapagbigay ng buhay namin. Nagkakaroon ng kapayapaan. Ikaw ang may akdat bagay sa buhay namin, Panginoon. Marapat lamang, Panginoon, na matulog sapagkat kayo, Panginoon, ang may akdat bagay sa buhay namin. Lord, salamat sa narito sa bawat Panginoon na tumanggap. Kung Panginoon, tumanggap na salita mo, Panginoon, sa araw na ito. Sapagkat yung mga souvenir, Panginoon, na nilagay mo sa puso ay tanging mga Lord, salamat sa kasiglahan, kayapaan, sa papalagana, Panginoon, O God, sa buhay namin. Salamat pag-aabutan ng bawat isa, no, sa pag-aakay sa bawat isa, nawa sa bawat isa. Panginoon, mahalan kami, Panginoon. Kaisa, dahil sa iyong pangalan, sa Espiritu, Panginoon, salamat po, Panginoon. Kapatid, Panginoon, O God, na Diyos, Panginoon, nilapit na sa iyo, Panginoon. Kanilang mga buhay, Panginoon. Punungan. Maayos. Kita ng biyaya mo, Panginoon. Lord, salamat. Our love. Maging